sa ating punong guro, Ginang Marigold Chiquirimit, sa ating ICT Coordinator, Dr. Henry Ligaste, sa ating gurong taga-Tacloban, Ginang Feji Marquez, mga kapwa ko guro, mga mag-aaral sa Grade 1 SPED, magandang hapon sa ating lahat. Karamihan sa inyong mga bata ay mahilig mag-alaga ng pet sa bahay. So ngayong hapon, magkakaroon tayo ng debate tungkol sa pag-aalaga ng pet sa bahay. Ito ba ay nakakatulong o hindi? Bago natin sisimulan ang debating ito, nais kong ipakilala ang ating mga hurado na sina Ginang Marigold Chiquirimit, Dr. Henry Ligaste, at Ginang Fe Marquez. Sa puntong ito, atin munang pakinggan ang panig ng sumasang-ayon sa pagkakaroon ng pet sa bahay na pinangungunahan ng kanilang team captain na si Mary Julian P. Durondon. Sa ating mga hurado, mga guro at kapwa kong mag-aaral sa Grade 1 SPED, magandang hapon po sa ating lahat. Nais kong ipakilala ang aking grupo na sumasang-ayon na sina Tristan David Fabrigar, Saila Marie G. Inaguas, Jem Davray Piñari Tondo, Briggs Anthony D. Melenio at si Queen Rolling B. Galasit at ang sa inyong likod si Mary Julian P. Durondon. Para sa akin po, ang pag-aalaga ng pets ay sadyang kasiya-siya ng mga taong nag-aalaga dahil ang mga ito nakakapagbibigay ng kasiyahan. Ang ninangalagang ibon, kumakaon ng buntot ng aso at pusa ay ilan lamang sa dahilan na nakawala ng stress. Ang pag-aalaga ng pet sa bahay, ang pag-aalaga ng anumang uri ng hayop sa ilan ay nakakapagpapakalma at nakakapag-relax. Kaya, marapat lamang tayo na mag-alaga ng pets para din tayong relax at malayo sa stress. Sa aking opinion, pagkakaroon ng pets ay nakakatulong dahil maaaring maging bantay sa bahay ang iyong mga alaga. Kung gabi, makakatulong ang iyong pet na aso sa pabantay sa iyong tahanan. Kung may magnanakaw, siguradong mag-aalala ng mga ito dahil sa tahol ng aso. Kung ikaw naman ay may alagang pusa, tiyak na walang masisira sa iyong kagamitan sa bahay dahil mainam itong panlaban sa mga daga. Kaya, mainam na magkaroon tayo ng pets sa bahay. Para po sa akin, ang pagkaroon ng pets ay nakakatulong lalo-lalo na sa mga taong may malubhang sakit. Ayon sa isang pag-aaral, isinagawa ng MindLab International, ang pag-aalaga ng pets ay mainam sa mga taong seryosong karamdaman, kagaya ng cancer dahil nakapag-motivate ito sa kanilang lumaban upang mabuhay. Nawawala ang kanilang negatibong pag-iisip na gumaling dahil na rin sa mga pets na kanilang inialagaan. Sa akin pong palagay, nararapat ko lamang na magkaroon ng pet sa bahay ang mga tao dahil nakakatulong ito sa kalusugan ng mga nagmamay-ari nito. Kagaya nga ng nasabi na pag-aaral ng MindLab International, nakakatulong ang pet
Halimbawa, ang mga nag-aalaga ng mabalangibong hayop kagaya ng aso at pusa ay malayo sa sakit na asma at allergies. Nakapagpapababa rin ang aso at pusa ng stress at anxiety, kaya malayo sa sakit gaya ng hypertension, panic attack at depression. Para po sa akin, nakakatulong ang pag-aalaga ng pet sa bahay dahil nakakatulong ito sa paglabas ng mga bata upang mga bahay. Kung ang mga bata ay may mga pets, uuwi sila ng maaga upang alagaan ang mga ito. Nakakatulong rin ito na mahubog ang kaugalian ng mga bata na mahalin ang mga hayop. Sa akin po palagay, ang pagkakaroon ng pet ay maganda sa mga taong nag-aalaga, kagaya ng pagbibigay ng mga ito ng aliw at kasiyahan upang makuha ang stress. Nakakatulong rin ang mga pets kagaya ng mga aso na proteksyonan ang kanilang mga amo. At higit sa lahat, malaki ang naiambag ng mga ito sa pagsasama ng pamilya. Ang pagkakaroon ng pets ay nagiging family bonding ng mga mag-anak na kung saan mas lalong naging masaya ang pagsasama ng pamilya. Sa ating pong mga hurado, mga guro, sa mga kapuso, mag-aaral sa pet, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayon sa Pet Food Manufacturers Association o PFMA, sa United Kingdom po lamang ay mayroong humigit kumulang 8 milyong aso at 8 milyong pusa na ginagawang pet. Ang pag-aalaga ng pet ay masasabing dagdagan po sa mga may-ari, kagaya ng pagkain at gamot ng mga ito. Dito sa atin sa Pilipinas, masasabing ang pagkakaroon ng pet ay isang luho. Dahil na rin sa hirap ng buhay, ang mga may kaya lamang ang pwedeng mag-alaga ng pet dahil mabibili nila ang lahat ng pangangailangan ng mga ito. Para sa karamihan, sa halip ibibili nila ang pagkain ng pet, ay ibibili lamang nila ang mga ito ng kanilang sariling pangangailangan, pagkain at iba pa. Nakakatulong ang pagkakaroon ng pets dahil maaari pong magkaroon ng sakit ang tao na mahahawa mula sa mga hayop na tinatawag na zoonosis. Ang listahan ng sakit nila ay iba-iba at napakarami na ng kahawa sa pamagitan ng mga koto at iba pang mga parasites. Dahil dito, maraming mga pet owners ang nagkakasakit, kaya dapat lamang iwasan ng pagkaroon ng pet. Para po sa akin, hindi po maganda ang pagkakaroon ng pet sa tahanan dahil maaari nitong makagat ang mga batang maliliit. Ang mga aso at pusa ay may mga rabies na maaari humantong sa kamatayan kapag hindi naagapan, kaya dapat lamang na huwag mag-alaga ng pets, lalo na kapag may mga batang maliliit sa bahay. Sa aking pong palagay, ang pagkakaroon ng pets ay walang maitutulot na maganda sa mga nag-aalaga nito dahil sa malaking gastos at sakit na maitutulot nito. Nakakadagdag din ito sa gawaing bahay dahil sa mga dumi nitong itinakalat ang dumi ng hayop
ay maaari makapagbibigay din ng sakit dahil maaari mayroon itong temper, ascaris at flukor na kung saan ay maaaring maihawa sa katawan ng tao, lalong-lalo na sa mga bata. Sa ganang akin naman po, ang pagkakaroon ng pet ay hindi nakakatulong. Bagkus ito ay nakapadagdag sa mga alagain at nakakapagbabawas pa ng oras sa may-ari. Sa halip na igugol nito sa pag-aalaga ng anak o pagtatrabaho sa mga gawaing bahay, ay ikinugugol pa nito sa pag-aalaga sa mga hayop. Kaya hindi dapat nag-aalaga ng pets ang mga tao dahil hinahati ito ang atensyon ng may-ari sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa aking pong pananaw, sang-ayon po ako na hindi nakakatulong ang pag-aalaga ng pet sa bahay dahil maaari po silang makasira sa mga gamit sa bahay katulad po ng aso at pusa na ay naghahabulan. Maaari nilang o mahulog ang mga kapitan sa bahay katulad ng pinitasyon, florera at iba pa. Kaya nararapat lamang na huwag na lamang po tayong mag-alaga ng hayop sa ating tahanan. Ang tanong ko sa mga di sumasang-ayon, bakit walang hayop dapat sa bahay? Dahil maaari po silang makasira ng mga gamit sa bahay. Ang tanong ko naman sa mga lupong sumasang-ayon ay bakit nakakatulong ang pagkakaroon ng pet sa bahay? Makatulong ang pet sa bahay para maproteksyonan ang kanilang mga amo. Narinig ninyo ang panig ng sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon sa pagkakaroon ng pet sa bahay. Mayroon ba kayong natutunan sa debating inyong napakinggan? Ano ang inyong natutunan sa debate tungkol sa pagkakaroon ng pet sa bahay? Ang natutunan ko po sa pets na nakakasira ang mga gamit sa bahay. Ano pa ang inyong natutunan sa debating ito? Okay, kung kayo ay magkakaroon ng pet sa bahay, anong pet ang gusto nyong alagaan at bakit? Kung ako'y magkaroon ng pet sa bahay, ang pipiliin ko ay aso para bantayan na ang bahay gabi at umaga. Ano pa? Sino pa? Ano pa ang gusto nyong pet na alagaan? Kung ako ay magkaroon ng hayop, gusto ko ang pusa kasi siya ang magkakain ng mga daga. Bakit ninyo nasabi na ang pagkakaroon ng pets
ay hindi maganda? Dahil sila hindi maganda, dahil sila ay mayroong labis. Ano pa? Maganda lang ang Bakit naman mahalaga ang pag-aalaga ng pet sa bahay? Kasi unawasan natin magkakulit ng aso. Ano pa? Kasi Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pets? mahalaga ang pets para bantay niya ang bahay. So, maraming salamat sa inyong mga sagot. Lahat ng inyong mga sagot ay magaling. Ang ibig sabihin, naintindihan at nakinig kayo ng mabuti sa debate ng inyong mga kamag-aral ngayong hapon. Sa puntong ito, ating pong pakinggan ang mensahe ng ating punong guro na si Ginang Marigold G. Quirime. Good afternoon sa inyong lahat. O binabati ko kayo, congratulations sa inyong lahat dahil napakaganda ng inyong debate. O anong title ng inyong debate? Anong title? About sa pet. O sino sa inyo ang may pet sa bahay? Ay, lahat may pet. Pero sino ang sumasang-ayon na gusto may pet sa bahay? O sino naman ang hindi sumasang-ayon? O meron. Panindigan talaga nila ang kanilang opinion na sila ay hindi sumasang-ayon. O kanina, base sa inyong mga sinabi, yung sumasang-ayon, ang sabi ay, ang pet ay nakapagpapa-relax at nakakatanggal ng ng stress. Very good. At nagiging bantay sa ating bahay, lalo na ang aso, at nagbibigay ng kasiyahan sa atin. At ito ay nagbibigay ng proteksyon at ang ating family bonding na lalo tayong nagbubuklod na magpamilya. Pero yung mga hindi naman sumasang-ayon, ang sabi nila, ito ay luho lamang sa atin dahil napakamahal kung bibili tayo ng pet. Di ba may mga aso at pusa na napakamahal? Okay, at nakapagbudulot ito ng sakit. O ano pa? Lalo na ang pusa at aso dahil ito ay may rabies. Nahahantong tayo sa kamatayan kung hindi ito na agapan. Very good. At ito ay nakahati sa atensyon ng pamilya dahil kung minsan tayo ay doon sa pet na kailangan na ng atensyon ng ating miyembro ng pamilya. O ngayon narinig ninyo ang opinyon ng bawat isa, di ba? Doon sa sang-ayon at doon sa hindi sumasang-ayon. Ngayon, kayo na ang bahala kung ano ba ang mahalaga. Kung meron ba tayong pet o kung walang pet sa bahay. O kayo na ang bahalang huhusga at lahat kayo ay kailangan ng malakas na palakpak dahil ang lahat na nagbigay ng kanilang mga panig ay nakakagaling. Congratulations sa inyong lahat. Kahit na kayo ay grade 1 pa lamang, ngunit alam na ninyo kung ano ang tinatawag na debate. O alam na ninyo kung ano ang debate? Okay. So congratulations sa inyo, lalong-lalo na sa inyong teacher na si Ma'am Nera Inagua. Magandang hapon at palakpakan ulit ang mga sarili. Ipagpatuloy na muna na laging nagkakaroon ng debate dahil sa pagkakaroon ng debate, lalong mahubog ang ating kahusayan sa pagsasalita. So dyan mahubog ang ating
kausayan sa pagsasalita. Lagi kayong mag-ano at pagkatapos maano pa na-develop ang ating self-confidence na hindi kayo mahiyang haharap sa mga teacher at sa ibang tao. Kaya keep up the good work at congratulations. Maraming salamat po, Ma'am Kirimit. So inyong narinig ang ating punong guro at kayo ay binabati sa inyong magaling na sagot. So sa puntong ito, ulitin ko, nagpapasalamat muli ako sa ating mga hurado, Ginang Marigold Kirimit, Dr. Henry Ligaste at Ginang Fedji Marquez. So sa muli, mga bata, maraming salamat sa inyong kooperasyon sa ating debate ngayong hapon. Sa muli, magandang hapon at maraming salamat.